Yes, guys, nandito tayo ngayon sa Smoky Mountain dito sa Tondo. Tara, samahan nyo ko. At update natin itong Tondominium. Ayan o, Tondominium. Natatandaan nyo po ba yung Tondominium na yan? Ayan o. Tondominium. Ayan. At ito yung condominium na ipinatayo ni Mayor Isko Moreno nung siya ay kasalukuyang mayor pa. Ayan guys, ipinapakita natin sa inyo. Ayan, so dito po yung entrance niyan. Ayan, ito yung kanyang kapaligiran. At yung ano na yan, storage daw po yan yung ginagawa niya na storage. At dito nga, umikot-ikot tayo. Medyo may napansin lang tayo dito na hindi kagandahan, ano? At puno ito ng basura. Yung kanilang kanal ay barado at puno ng basura. So, kailangan ng atensyon ito sa pag-upo ng ating mayor, Isko Moreno. Sa July pa yung kanyang pag-upo, no? At ito nga, siyempre, umikot-ikot tayo dito para makita natin kung ano yung sitwasyon ngayon dito. Kaya galit na galit si Mayor eh. Pinaano niyan, pinabuldos niya. Ayan guys. Tapos may tapos yung mga tauhan. So, dito halos sa pumaparking yung ating mga kababayan na yung iba ay open dito na magparking guys. At ito nga, hindi ako makamove on talaga dun sa basura, no? Kailangan ng atensyon para malinis yung naturang kanal, yung ano na yan. Sa kabila, o doon, pinatayon sila ng bahay doon. Medyo napabayaan nga lang itong lugar na to. So tingnan natin sa pagbabalik ni Yorme kung anong magiging hitsura nito. At babalikan natin guys. Hindi nga tayo makapasok dyan dahil kumuha tayo ng permiso para pumasok dyan sa condominium. At ayon nga sa ating nakausap ay magbalik na lamang kapag si Mayor Isko na ang nakaupo. Dahil sa ngayon ay iba nga raw po yung admin, kaya hindi muna tayo napagbigyan. At ang sabi sa amin ay mas maganda kung pagbalik natin ay si Mayor Isko na ang nakaupo at pinababalik nga tayo sa July. 'Di ba? Alam naman natin sa July ang upo ni Yorme. So ayan nga at hindi tayo makamove on guys. Binalik-balikan ko nga itong baradong kanal na to. So dito lumakad-lakad tayo at gusto kong silipin dyan yung slaughterhouse naman, Bitas Slaughterhouse. At yan ang susunod nating kukumustahin kung ano naman ang lagay ng Bitas Slaughterhouse na yan. At alam naman natin na isa rin yan sa mga pinagtuunan ng atensyon ni Yorme nung siya ay mayor pa. So ayan guys, dito kitang-kita natin yung pagkaganda-ganda at bagong-bagong building na itinayo ni Yorme nung siya ay kasalukuyang mayor pa at napalitan na nga siya ni Mayor Hani Lacuna. Ayan. So dito naman guys, ipapakita ko sa inyo yung hitsura naman sa itaas. So ito na nga, nagkataon na nagpalipad tayo ng drone para silipin natin yung kabuuan mismo ng condominium. Ayan kung saang lugar siya. Ayan, napaka ganda Ang ganda ngayon ng bagong-bago ang itsura pa nitong condominium na ipinatayo nga nung kasalukuyang si Mayor Isko pa ang nakaupong mayor dyan sa Manila. At in fairness, itinatayo itong condominium na ito, may pandemya pa, 'di ba? So natapos din sa
Hindi naging hadlang yung pandemya para hindi matapos itong condominium na pinatayo nga ni Yorme. So, ang tabayanan pa natin, mali mo baka mas marami pang ganito ang maipatatayo pa ni Yorme sa Manila. At ito nga, inikot natin. Ayan, mula itaas hanggang ibaba, hanggang sa tagiliran, ay sinilip natin guys kung ano ang kalalagayan ng condominium na ipinatayo ni Yorme. At ang ano po natin dyan ay puno yung ano na yun, naturang condominium, ano. Marami pong nakatira na residente na nakatira na dyan. At yan, siyempre, silipin na rin natin yung buong paligid ng Tondo. So, ayan guys. Yung kalsada na yan ay Mel Lopez going to Luneta. Ayan. At siyempre, yung Smoky Mountain ay malapit lamang po dyan. Yun, yan. Ayan, oh. Ayan, yung kulay green na yan na bundok ng halos balutin ng halaman ay kabundukan na yan. Yan po yung Smoky Mountain guys. At ayan nga, yung kalsada na yan going to Nabotas, Malabon. Ayan, NLEX na. May expressway na po dyan, malapit na po dyan. Ayan guys, so dito na tayo. At umikot-ikot nga tayo dyan. Pinakita natin ang kabuuan. Ngayon, siyempre, silipin din natin yung slaughterhouse, no? Yung Bitas Slaughterhouse. So, dito sa itaas, dati-dati nakikita nating madumi yan. Yan nga yung naging kontrobersya na ipinatayo ni Yorme dahil nakikita nga niya na pag kinakatay niya yung mga hayop na ibinebenta sa palengke ay kung saan-saan lang inilalapag. Kaya binigyan niya ng attention din yan yung Bitas Slaughterhouse na yan at ipinagawa nga yan. Yan. Okay, tama, di ba? Ang ganda na, malinis. At maganda at malinis, guys. Ayan. Yun. Napakaganda at napakalinis. So, ayan guys, maraming salamat sa pag-update sa atin at sa pagsama sa ating muli dito sa ating Manila Update kay Yorme. Antayin po natin ang kanyang pag-upo.